Good noon mga friends. Ang message natin ngayon is about sa mga behavior, no? Na hindi nyo alam ay nag-create sa atin ng napakalaking kasalanan na nagbigay sa atin ng pag-suffer natin dito sa earth. Kaya ito ang mangyari sa taong nagawa ng kasalanan, may konsensya siya. May konsensya na iyan ang naging kaaway niya sa totoong buhay niya. Kung nakagawa ka ng hindi maganda sa kapwa-tao mo, ay andyan lang siya. Maski saan ka pupunta, andyan ang konsensya mo. Kung wala namang kasalanan ang taong na kay may gusto ka lang makuha sa kanya, pero hindi mo yan. Yan ang conscience mo ang papatay sa iyo, kay ang behavior natin na dapat i-erase ay ang envy. Yan ang nagpaano sa atin na nakatira lang tayo dito sa earth, pero hindi tayo maligaya. Pagdating ng panahon na wala na tayo dito sa earth, isahil tayo pupunta. Bakit? Ang envy ay nag-create ng kasalanan. Dito sa amin, may nangyari dito. Hindi iba, member of family ang nakagawa ng pagnakaw ng money sa kanya, ang money na yan, hindi sa kanya lang. Pinagbilihan para sa magkapatid sila, ihati nila ang napakalaking lupa na ipinagbili, na malaking money. Ang sa kanya na i-deposit sa duwal nila ng taong nagnakaw ng pera, Nito lang, bago lang siya libing na noon, convert na lang kay tungod sa kahiyan, kay mayaman sila mo. Kaya ito ang nangyari. I-example ko na kayo ang taong na nagagawa ng masama sa kapwa-tao na minahal man siya, tinulungan siya, ninakawan niya pa at nagkamali siya. Kay hindi kaya ng tao, kay napakalaki. Millionaire ang taong ito at maraming ratsinda. Yan. Tinakawan niya, hindi kaya ng tao, kay naya sa mga kapatid niya, hati-hatian ang money, nawala sa bankbook. Yan. Sino ba ang nagdakaw? Kundi ang partner niya dyan. Hindi lang natin isabi kung sino, kay baka mayaman ito ba ako kay napahiya sila, kaya huwag na lang i-mention. Pero ito ay sa totoong buhay na nangyari. Kaya ang nagnakaw kaya kami na mga kakilala nagpunta sa nalagyan ng gang cremate na maraming siya lang ang itinitingnan. Kaya alam ng lahat na siya ang may kasalanan, siya ang nagnakaw ng pera. Ang pera ang nag-create ng sa kanya ng kasalanan, na mapunta sa sahil kung mamatay siya. That's one. Ang isa pa niyang kaaway ay ang
sarili niyang konsensya. Maski sa ibang bansa kapatitira na wala yung nakakilala sa iyo, kay kaya ang ginawa mo. Alam ng whole city, hindi lang whole city, kay sa Manila nakatira din sila na kaya ang ginawa niya. Na ninakawan niya ang tao na hindi. Sana kung inantayan lang niya na gin-divide ang sa ninakawan niya, ihati sila. Hindi sa pagbigyan. Galing mukhang pera siya, pera ang hangad niya. Yan ang nakaano sa atin, nakakreate sa atin ng kasalanan, no? Dalawang kasalanan niya, ang pagnakaw ng pera at ang pagpatay sa tao. Hindi siya ang nagpatay, pero kay nag-suicide, siya ang may kasalanan sa pagkapatay, kasi siya ang may kung mawala na siya, husgan siya, isahil siya. Dito sa earth, hindi siya maligaya. Tungod siyang inbeya, ang naghangad ng pera, naka-create siya ng kamatayan ng tao. At ang konsensya niya ay hindi siya maligaya sa pagtira niya dito sa earth. Kaya hanggang kailan, pag slip mo, wala na siya. Na-erase sa mo, pero pag open ng eyes mo at pagbalik ng isipan mo, andyan naman siya. Ang kaaway mo nga konsensya mo na pinagnakawan mo ang tao at nag-suicide ang tao dahil sa iyo. Kay sa money lang, no, kung naghingi ka lang, nag-antay ka lang, may kayo, may part ka na sa money na yan. Kaya huwag natin gawin yan sa totoong buhay natin. Kaya hindi, maski ang tao, hindi siya maligaya. Dahil sa walang taong nakaalam na nagnakaw ka. Pero sa konsensya mo, andyan alam niya. Siya ang magparusa sa iyo. Ayan ang siya magparusa sa iyo na hanggang kailan hindi ka maligaya. Kay ang taong wala naman pakialam sa iyo, nainbihan mo lang kay mayaman siya, ikaw mahirap ka. Hindi yan, ang gawin mo sana, huwag mong inbihan. Gawin mo siyang nang daw umpisa bala, gawin mo ang anong ginawa niya para nag-millionaire siya o nag-billionaire siya. Yan ang i-apply mo sa buhay mo. Hindi kay mag-create ka ng kasalanan na hindi na yan. Dalawa kayo ang nasaktan at dalawa kayo ang mag-suffer hanggang buhay kayo dito sa earth. Kung ang taong hindi nag-suicide, hindi sa maligaya, kay andyan ang magnanakaw katabi niya. Kaya yan, at saka ma-jail ang magnanakaw at ang family nila mapaya na pertiget ka. Kung sa superstar sila sa aming buhay, to kay mabait ang ninakawan. Yan ang katotohanan. Kaya yan ang example ko sa inyo. Huwag kayong maimbis sa mga taong kung huwag nyo siyang ang taong walang kasalanan na nainbihan nyo. Huwag nyo saktan, huwag nyo planuhan ng kung ano-ano, kay hindi lang siya ang mag-suffer, kayo rin. Kayo malaki ang sinsensya sa iyo ng God o Lord Jesus. Bakit?
Na ano, dahil sa iyo, namatay ang taong yan. Kaya ang ibig sabihin, ikaw ang nagpatay. Maski hindi mo siya ng ng knife o kung revolver, ikaw pa rin ang nag-create ng kamatayan niya. Kaya, my friend, ang ating ng message sa ngayon, ang mga kasalanan diyan na nag-create sa atin ng pagsuffer, no? Kaya maski ang tao electric chair na, may konsensya yan. Akala nyo mamatay siya sa electric chair, maligaya siya? Hindi. Hindi siya maligaya. Maski namatay pa siya, ay masuffer pa rin siya. No? Kaya dahil sa dalawang kasalanan niya, pinagnakawan ang tao at pinatay, sa hell pa rin siya. Kaya ano ang dahilan? Bakit diyan sa punta? Dahil sa pera. Ang pera ng iba, huwag mong interesan. Kay may may balik yan sa iyo. Kung ano raw ang inutang mo, siya rin kabayaran. Kung ilan ang ninakaw mo, bantayan mo lang. Darating din sa iyo yan. Mawalan ka rin ng pera. Kaya pabayaan nyo na, hindi nyo na interesan. Huwag na kayong mag-create ng kung ano-anong mga masama sa Kaya kung ako ang nasa lugar, hindi ako mag-suicide. Ipadakip ko siya. At ko sa mga kapatid ko na hindi ko yan plano naming dalawa, kay baka sabi niya, siya na yan nagsabi na kunin ko na ang pera. Kaya kailangan ang NB ay natin sa buhay natin. Ngayon, na-NB ka, ang mag-create ka ng mag-suffer ang na-NBhan mo. Akala mo siya lang ba ang nag-suffer? Hindi, hasta ikaw. Ikaw nag-create ng pag-suffer niya, maligaya ka ba? Hanggang buhay ka ba, maligaya ka? Magtanong ako sa iyo. Kaya, maski ako, mag-interview ako sa taong naibig. Kaya kung maimbi ka sa mayaman, no? Nakapitbahay mo, siya nag-billionaire na. Hindi lang billionaire na. Kaya sige siya plano ng buhay niya kung paano pa siya makaano ng maraming pera. Ikaw bantay ka ng bantay sa kanya. Diyan ka na lang sa poor. Kaya wala naman na i-apply sa buhay mo. Kaya siya lang ang pinanuhan mo kung paano siya mapur. Ikaw hindi mo plano ang buhay mo kung paano ka magyaman. Anong ginawa? Gawin mo siyang kung sa mga artista, nakuan mo siya model, no? Nagawin mo siya na kung nabantayan mo kung ano ang ginawa niya, i-apply mo sa buhay mo para mayaman ka rin. Pero huwag mo siyang na para daw pasapiron mo siya para mawala siya sa tabi mo o sa buhay mo. Pero nagkamali ka. Maski wala na siya, mag-resign man siya sa trabaho niya dahil hindi yan nakaya sa ikaw. Akala mo safe ka na? Nagkamali ka. Ang konsensya mo, ang kaaway mo. Hanggang maski saan ka sa mundo kay nahiya ka to, ganito ang nangyari sa buhay mo dahil sa kasalanan niya.
sa pagplano mo na hindi maganda ang result, nahiya ka, no? Katulad ng example natin sa nilukoya ang wife niya, nabasahan na siya ngayon. Kaya ang lahat ng tao ay dinuduraan siya na para siyang ng basura. Ang ginawa niya, pinagbili ang bahay, ang mag-transfer sa isang lugar. Pero hindi pa rin siya maligaya. Sa ngayon, ang tintin na niya, ang liit-liit na, kaya ang konsensya niya, saan ka man panig ng mundo, ay andyan sa isipan natin. Kaya hindi ka maligaya sa earth. Kaya ang advice ko sa inyo, huwag makialam sa buhay ng iba. Ang para sa iba, kung sa kanya na yan, sa kanya yan, huwag mong interesan. Kaya may ang utang na inutang mo na buhay ng tao o kahit kaligayahan ng tao ay babalik sa iyo kung ano ang ginawa mo sa kanya. Makamtan mo yan. Kung ano raw ang inutang, yan ang kabayaran. Song iyan noong ang magsong niyan hindi magsong ng hindi totoo. Kay mapaya siya na hindi totoo. Kaya yan ang katotohanan. Kung anong ginawa mong masama sa kapwa-tao mo, balik yan sa iyo. Sa kala nyo. Kung may nainbihan kayo at nang pasaway ka mo always sa taong yan, siya lang ang magsaper, nagkamali kayo. Kayo rin ang magsaper at babalik sa iyo ang ginawa nyo sa kanya. No? Kung anong inutang mong money, o ano pa dyan, house and lot, katulad ng Mr. na niloko si Mrs. Ang number 2 kag ang mother yang nagpike ng title, yan ang nagsaper din dahil sa konsensya niya. At pag walang respeto ng tao sa kanya, kay sobra ang ginawa niya sa asawa niya. Kaya yan ang mangyari sa atin. Kung tayo din mag-inbi, at kung nga din pa natin ang para sa tao na yan, gawa natin ng kasalanan para mawala siya sa trabaho natin at mawala siya sa paningin natin, okay lang yan, mawala siya, pero may kaaway ka pa rin. Yan ang sabi ko sa inyo, ang kaaway mo. May sa abroad ka pa, saan panig ng mundo katatago, ay andyan lang siya na parusahan ka na hanggang kailan hindi ka maligaya. Akala mo kay namatay ka na, maligaya ka na, nagkamali ka. Kaya nakaantay na si Lucifer na idalhin ka sa hill. Sa hill ka, may aircon ba doon? Sino ang nag-create ng sarili mong tahanan sa hindi na dito sa earth, sa hell, kundi ang sarili mo? Kaya sakon ka sa money. Ang money, kung marunong ka lang, madali ka mag-millionaire, bakit ka pa gumawa ng masama? Bakit ka ba mag-interest ng pera ng iba? Yan. Bakit mag-interest ka pa ng house and lot ng iba? Magtrabaho ka, mag-installment ka ng house and lot, hindi kaya ang pinagpaguran ng asawa mo ay gawin yung ng loveness ng number 2 mo. Kaya yan ay
pinarusahan ang taong yan ng konsensya niya. Kaya kayo, alam nyo na, kung may example kayong nakita na may taong hindi maligaya hanggang namatay siya. Kaya ang taong walang kasalanan ay naaway always. No? Naaway halos everyday inaway. May kasama pa siya. Daw medyo marami sila, pero kung ako sa hindi nila pumatalo. Kaya kung kinaano mo ako, sinusuntok mo ako, suntokin din kita katulad ng boxer. Hindi ako aatras sa'yo, aabante ako. Kaya yan, sa akin ba nangyari yan? Aywan ko, pero hindi ako matras. Umabante ako. Abante. Kung sino susoko sa amin, ako ang hindi susoko. Sila ang susoko, hindi kay ako. Kaya tandaan lang yan, hindi ako magnanakaw. At hindi ako hindi ako nanghangad ng money na ibang tao, kundi ang sa sarili ko lang. Bakit hindi ako sa trabaho ito? Bakit? May pinatunayan ako. Na brave ako, hindi ako coward. Maski isabin, kaya alam kung wala ako ginawang kasalanan ganyan. Mag-react lang ako kay itong mga kung daw sobra na bala na pang-alipusta sa iyo daw taong kwan ka lang napakapakan o daw ants ka lang napakapakan lang. Akala mo apakan mo, paapak lang ako, kagatin ko ang paa mo katulad ng ants, no, ng subay sa amin, no? Yan ang gawin ko sa inyo. Hindi ako coward, brave ako. Pulis ako ng City Health. Kaya hindi ako natakot. Kaya sanay na ako sa pag-solve ng problem ng mga nag-away. Ready ako kung naawayin ako ng taong yan, marunong ako. Kung marunong siyang magsuntok, marunong din ako. Marunong din ako dyan, kaya huwag akong gawan ng kung ano-ano, kayo hindi ako susuko. Hanggang buhay ako, andito ako sa trabaho natin. Kaya nga aking purpose, magtulong sa mga tao, hindi magdamot sa kanila na ang money na ito sa akin lang. Ito ay turuan ko sila kung ng money, hindi magnakaw ng money, kay may konsensya ka. Maski electric chair ka, nang may konsensya ang tao. Nagsisisi siya sa pagpatay sa taong walang kasalanan. Kaya yan ang ating message sa ngayon nga i-apply natin sa buhay natin. Huwag tayong ma-invade sa taong nag-successful. Kaya gawin natin siyang model. Kung anong ginawa, i-apply sa buhay natin. Hindi kay patayin natin siya o paalisin natin sa trabaho. Kay hindi yan ang solusyon. Kaya ang konsensya mo ay papatay sa iyo. Hanggang buhay ka sa mundo, hindi ka maligaya. Yan ang katotohanan. Ako, may nalalaman na ako, kaya yan. Huwag nyo sundin ang next na mangyari kay naawa ako na hindi maligaya ang taong wala naman sanang kasalanan kundi ang money, no? Na paalisin lang ang tao para mapunta sa kanya, pero hindi siya
successful, no? Kaya yan, wag tayong may invade. Yan ang atin, kaya tayo ang nag-create na sarili natin kapahamakan. Hindi lang ang nainbihan mo ang madamage, kundi ikaw. Malaking damage sa'yo. Kaya hindi ka maligaya dahil sa may konsensya ang tao. Maski kuwan pa siya, maski baliw pa siya, may madyan, no? Di kung sa prison ka, ang room mo, at ang bahay mo ay diyan ka na lang diyan ka na lang mag-round, hindi ka na maka-tour sa whole world, no? Kaya sino ang nagparusa sa sarili mong buhay kundi ikaw nag-create na sarili mong kapalaran, no? Na dito sa earth, pakialaman mo ang buhay ng taong wala namang ginawang masama sa iyo. Bantayan mo na bantayan. Pero hindi mo alam, ikaw ang naperwisyuhan. Kay wala asinso ang buhay mo. Kuwan ka na lang, diyan ka na lang, no? Hindi ka nakabanti. Diyan ka ng kalibel o atras ka na. Kay wala ka plano sa buhay mo. Ang atensyon mo sa nainbihan mo na tao naging mayaman. Kaya hanggang kailan sa huli, bungalo ngayon ang bahay na nainbihan mo. Naging mansyon. Kaya sige ang plano niya kung ano ang i-apply sa buhay niya na maging billionaire, double billionaire siya. Di ikaw siya ang binabantayan mo. Wala ka plano sa buhay mo. Paano ka? Diyan ka na lang. Stop ka na lang dyan. Wala ka nang abante. Aatras ka lang, pero hindi ka nakaabante. Kaya hindi mo na alam kung anong i-apply mo sa buhay mo. Bakit? Anong i-apply mo sa buhay mo kay wala ka namang plano? Ang plano mo kung paano malugi at mapura ang nainbihan mo at mawala sa trabaho niya. Di nagkamali ka. May taong brave na maski suntokin si pain mo pa kakagat siya sa paa mo. Paluhurin niya ka kung kagatin niya ang paa mo. Sa gusto mo at sa hindi, luluhod ka at hingi ng tawad at anuhin na lang na wag na. Kaya wag niyong apipin ang mga tao. Kaya hindi niyo alam, may alam siya sobra pa sa inyo. Kaya ang gawin nyo, huwag kayong makialam sa buhay ng ibang tao. Ang buhay nyo, ibigyan nyo ng atensyon. No? Hindi nyo pakialaman ang buhay ng iba. Kay akala mo ang pakialaman mo lang ang mag-suffer. Hindi, hasta ikaw din. Peski ka-brave. Kung ang konsensya mo na ang magsisi sa'yo, yan. Kaya nangyari yan sa kakilala ko. Na ang asawa niya, hindi yan nakaya ang na balang kung sa kwan bala nang may fighting cock, no? Na ang morning na kung kailan matapos ang fight ng cock, ng fighting siya pa uwi. Doon niya pinatulog sa room sa baba. Siya sa up and down sa taas. Hindi niya alam na yan ang katapusan ng nakakamatayan ng misterya. Yan ang katapusan ng buhay. Ano ang nangyari? Ang pagsisisi niya hanggang ngayon.
na kung sana kung nasa tabi ko ang mister ko, buhay pa siya. Kaya natulungan ko siya, nadala ko sa ospital. Hanggang sa ngayon, na ganito na ang age namin. Ganyan pa rin ang kwento. Kung magkita kami. Kung babayaan mo na lang yan. I-erase na lang sa isipan mo yan. Kay past na yan. Kaya magbuhay ka na maligaya, pero hindi niya mawala sa isipan ko. Kaya kung tinulungan ko lang sana siya, buhay pa siya hanggang ngayon. Yan ang konsensya, no, natin. Huwag niyong tularan ang babaeng yan. Huwag niyong pakialaman ang buhay ng tao. Wala naman sa'yo. At ang para sa kanya, ibigay sa kanya, hindi pag-interesan. Ang nangyari, inawan nyo lang siya. Hindi nyo alam, may konsensya. Maligaya ba? Mawala ka lang sa earth. Hindi ka maligaya dahil sa paggawa mo ng masama para lang maalis sa trabaho. Yan ba? Kaya mga friend, kayo nag-create na hindi ka maligaya sa earth. Kaya ang NB na behavior, erase natin yan. Mula ngayon. At huwag nyo parusahan ang taong walang nagawa sa inyo. At huwag nyo siyang isipag-isipan na siya mag-suffer. Kaya dalawa kayo ang mag-suffer hanggang buhay kayo. Kung hindi mo siya tantanan, hindi ka tantanan ng konsensya mo hanggang hindi ka mamamatay. Andiyan na lang siya sa isipan mo hanggang buhay ka. Kaya kayo na ang bahala kung i-apply nyo pa sa buhay nyo ang hindi o kung i-erase na. Kaya ang patunguhan natin sa huli ay kung hindi jail, na dyan ka na lang mamuhay hanggang kailan, di ka na pakabroad, hindi ka na makakwantor sa Philippines. Sa pagdating ng time mo na namatay ka na sa jail, nakaantay na si Lucifer. Hello, tayo na, punta na tayo sa hill. Kayo anong gawin nyo? Mga friend, huwag makialam sa buhay ng iba. Kung anong ginawa niya, hindi niya man na gusto. Kaling gusto niya mag-share na kung anong teknik sa pagpalago ng buhay ng mga tao dito sa earth. Kaya para kung mamatay siya, may kabuluhan, may natulong siya sa mga taong millionaire na sa ngayon. Kaya hindi siya madamot, na-share yan. Kaya huwag naman pasapon sa pagtrabaho. Kaya hindi yan masama. Hindi masama yan. Oo, sa iba, secret mo lang yan. Pero hindi ako. Kaya sanay ako sa bigay. Bigay, no? Hindi, kaya bigay mo lang ang money mo. Kaya ikaw ang mapur, kundi ang nakaalaman mo. Yan. Kaya mga friend, yan ang ating message sa ngayon. Kaya ang mga behavior na naka-create ng pag-suffer natin at hindi tayo maligaya sa earth, i-erase natin yan. Ang advice sa inyo, kung ang katabi mo mayaman, kayamanan niya lang, maniya yan, huwag mo interesan. Huwag mong nakawin kay siya ang owner dyan. Tinakawin mo, akala mo maka-secret ka yan.
na hindi niya alam na ikaw ang nagnakaw, nagkamali ka. Ang mapaparusa sa iyo ay ang konsensya mo. Siya ang mag-ano sa iyo dahil sa ginawa mo, nagpura ang taong ninakawan mo. Kaya ikaw ay may kasalanan. Kung sino ang may kasalanan, siya ang magdusa sa konsensya. Yan ay may example na tayo, na ang taong nagnakaw, na nag-suicide na tao, hanggang ngayon, cry ng cry. Nag-cry siya pero huli na ang pagsisisi. Dahil sa iyo nag-suicide ang tao. Yan ba gusto nyo mangyari din sa inyo? Na mag-cry na lang kayo at mag-cry maski taong walang hiya. May konsensya yan. Kaya sa gusto mo man at sa hindi, parusahan ka niyan. Parusahan ka. Yan ang maski ang taong naghingalo na, magsisisi pa rin. Yan ang katotohanan. Yan ang hindi natin matakasan na kaaway. Ang ating sariling kaisipan, konsensya natin. Kung wala ka nasanay sa mga masamang behavior, kung maski sanay ka pa, ano yan ang konsensya mo, bakit mo ginasa taong yan? Wala naman siyang ginawa sa'yo. Hindi ka naman niya pinakialaman, hindi ka naman niya kilala. Bakit mo siya pinakialaman? Pabayaan mo na lang siya. Bakit gusto mo mawala sa trabaho para ang pera niya mapapunta sa'yo? Ano naman, pangluluko naman yan, pamintahayan. Kaya yan naman ang utang dapat bayaran. May gaba yan, may penalty yan. Kung sa mga may napatay ka na tao, jail ka, may penalty ka. Yan ang penalty mo, ang konsensya mo na nag-create ng suffer mo hanggang buhay ka. May example na tayo na namuhay lang siya, hindi sa maligaya. Kaya namatay siya, nawala siyang kaligayahan sa heart dahil lang sa pera. Na ang pera na nga dyan na mapasa kanya, na hindi man mangyari kay may hustisya. Ako nagsabi na ako para mag-clean ang pangalan ko diyan sa universe. Ano ko sa aking pamangkin na abogado, ilinis ang aking pangalan. Yan ang gawin ko kung maalis ako sa universe. Yan ang aking gawin. Kaya my friend, marami na ang nabiktima ng konsensya. Kaya huwag na kayong magdagdag pa. Kung ano ang para sa tao, huwag nung interesan. At huwag kayong maghangad ng kung anong masama sa kanya na para mapasa inyo ang money na yan, hatawasan na yan. Kayo na ang bahala kung ano ang gusto nyo. Basta ako malinis ang konsensya ko. Wala akong ninakaw na pera kung sino sa inyo. At wala akong inyo na ang message na ito ninakaw ko pa. No? Ang messenger na ito na nag-akin sa akin, nakawin ng iba. Yan na ang ako ba ang nagsapin o konsya? Sino ba sa amin ang mapaya? Siya o ako? Ako ya.
ang aking trabaho ko na ito. Ti kung trabahuin niya, ti okay man. Wala man masama sa akin. Kaya yan lang ang advice ko sa inyo. I-erase ang NB. Kaya wala kang kaligayahan sa earth kung may mga NB ka. Kaya ang pulis na dadakip sa iyo ang sarili mo, konsensya. No, kaisipan mo ang pagsisisi. Yan ang nagdakaw ng pera ng taong nag-suicide. Hanggang buhay siya ay ang pagsisisi andyan sa isipan niya. Bakit ko binag-interesa ng money na yan? Na sana nantay ko na lang pagbigyan ako ng kahati. Sana maligaya pa ako. Sa ngayon kaya nagsisi ako, kaya ako ang nagpatay sa kanya. Nag-suicide siya dahil sa akin. Kung ikaw sa lugar ng babaeng yan, maligaya ka ba? Hanggang buhay ka, andyan sa isipan mo na ang taong ninakawan mo ay pinatay mo. No, nag-suicide siya, kinuha niya ang buhay niya dahil sa pagnakaw mo na pera nga hindi siya ang may-ari lang. May mga kapatid siya na hatian. Akala mo, safety ka na. Alam nila kung sino ang nagnakaw. At akusa ka sa, ka sa pulis. At kaso ka sa court. At ma-jail ka. At saka noon parang suplada ka kay mayaman ka. Sa ngayon, basura ka na sa tingin ng tao. Kaya ang behavior ang nag-create ng kahiyaan sa atin. Na ang tao, respetado ka. Pag ano mo palang, good morning ma'am, good morning sir. Pero sa ngayon, yan ang gusto mo. Ilan? 10? Na 100 ka tao magdura sa'yo, kaya ganyan ang ginawa mo. Yan ang kaligayahan mo. Kaya mga friend, yan ang example ko sa inyo. Huwag maimbig. Huwag interesan ang pera na para sa taong pinaghirapan niya. No? Hindi yan, kinuha ko lang na wala akong pinaghirapan. No? Kaya pinaghirapan ko rin yan. Nag-create ako ng mabuting example sa mga tao. Kaya mga friend, dito na lang siguro ang atin. No, pero basta yan ang masabi ko. Huwag kayong mag-invest sa mga taong nag-successful. Huwag kayong mag-invest. Kay talo kayo dyan, hindi kayo manalo. Kaya sige kaya. May ano pa siya ng mga nagplano pa siya ng kung ilaan ng mga message na maganda na kapag successful pa rin siya. Ikaw dyan ka na lang sa bantay sa kanya. Anong masinsyo mo dyan? Kaya magbagong buhay ka na. Huwag ka nang magbantay sa taong nainbihan mo. Plano ka sa takbo ng buhay mo. Gawin mo siyang daw example. Hindi kayo gawin mo siya para mawala sa trabaho at mawala siya ng pera. Nagkamali ka. Ang taong ginawa mo ng ganyan, hindi atras sa'yo, abante siya. O kung ano sa'yo, ilalabang pa sa sa'yo. Dito ka lang sa finish line, pero ako sobra sa finish line. Kaya huwag mag-invest sa tao. At huwag interesan ang para sa taong yan. Kay andyan ang nagdakaw. Yan ang example natin. Ang aking kaibigan,
na transfer sa ospital. Kaya sa City Health ng trabaho para lang ibigay sa family nila ang posisyon, na? Pero anong nangyari? Sa 10 years na, nalaman pa rin kung sino ang nagnakaw. Akala ko nga hindi na ano kung sino ang nagnakaw. Napaya ang nagnakaw. Kaya huwag kayong mag-alala nga baka 10 years o 5 years hindi maalala yan. Ako, ano ko sa pamangkin ko para malaman kung natalo ko, kung nanalo ko sa kaso. Kaya ako, may abogado ako na hindi ko na ako magbayad. Kay tita, free ka. Tulungan kita kung anong may problema ka. Isabi mo lang sa akin, ako ang bahala sa'yo. Yan, mga friend. Ha? Yan ang ating i-erase, ang mga NB yan. Kaya mag-create yan ng pag-suffer natin, hindi tayo maligaya sa earth at mapunta tayo sa hell. Kaya yan ang advice ko sa inyo. Mula ngayon, i-erase na ang NB. Plano ng sariling buhay, huwag makialam sa buhay ng iba. Thank you sa inyong pakikinig. Love you. Kaya 3 years, kundi ka pila 3 years and 7 months. Totoo. Tapos, ng